I am Angel Mendoza, 19 years old, a student from University of Santo Tomas, a youth leader and a catechist in Our Lady of Fatima Parish, Salitran, Dasmariñas, Cavite. Nasabihan ng ipagdarasal kita. And this is my confession. Hello, Good morning. Good afternoon po. diyan ka na. Apo. Kamusta naman? Recovering. Hinga muna tayo, hinga, para kumalma yung ating mga kinakabahan na kalooban. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo sa simula nito na itong pag-uusap natin ay makakaasa kang nasa safe tayong space. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mo ko at handa akong makinig sa mga kwento mo at nais din natin na kahit papano makapagbigay ng tulong at liwanag sa ating mga pinagdaraanan. Yan. Pwede ka bang magkwento kung saan mo gustong magsimula? Yan. Yung irony po na isa akong katekista. Nagtuturo ako sa mga bata na pagka may problema kayo, kailangan nyo magdasal. Pero nung panahon ako yung nangailangan, parang hindi ko siya nakita. Parang lahat ng tinuro ko, parang hindi ako naniwala ako mismo na umabot ako sa point na nakikita ko na yung sarili kong nakasabit, nakita ko na yung sarili kong duguan sa ilalim ng building ko. And I'm trying to look for His guidance. Pero parang instead na magkaroon ako ng comfort, napatanong na lang ako na bakit sa akin, bakit ako yung nakakaranas nito. Samantalang 11 years akong naglingkod sa'yo. Bakit ngayon parang wala akong kasama? Ngayong kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng guidance, ng comfort. Bakit ngayon hindi kita makita, hindi kita maramdaman? So, Pwede ako magka-clarify lang ako. Yes Gusto po. ko lang malaman din ano yung nagtulak sa atin or naging dahilan para umabot sa ganun yung ating nararanasan. Ano ba yung mga nangyari? So nag-umpisa siya when yung pinaka-best friend ko in my college life, sa college ko po ngayon, sa school ko ngayon na I had a traumatizing betrayal po from her. Then, at first, akala ko kaya ko. Okay lang. And then, another friend group betrayed me. And this one is from church. Ganyan. Tapos, parang lahat na ng kaibigan ko, iniwan ako. Tapos, pag uwi ko sa bahay, it will be like, hindi ko na rin nararamdaman yung family ko bilang bihira ko sila makita, them being in Cavite, ako sa Manila. Parang pag uwi ko doon, para na lang akong border na bibisita sa bahay. So, nung pag uwi ko po,
Nung pag-uwi ko galing sa Cavite to Manila, ang dadatnan ko lang, isang kwartong maliit na walang kasama. So, I've been living 20 years na palaging nandyan yung parents ko, yung family ko, yung mga kaibigan ko. Then, I'm suddenly forced to live in a small room na mag-isa with a heavy heart and a traumatized mind. So, tas kapag kailangan ko ng kausap, ang sasabihin nila sa akin ng nanay ko, magdasal ka kasi. And as if hindi ko siya ginagawa lagi. May times po kasi na kapag sinabi mo sa tao na paulit-ulit, nawawalan nila siya ng meaning. Na parang kahit anong gawin mong pagdarasal, parang hindi na siya wala nang nangyayari sa akin. I'm just praying for the sake na masabi na nagdasal naman ako. Hindi ko na nararamdaman yung holiness, yung feeling na pagka nagdasal ka, gumagaan yung pakiramdam mo. Whenever I prayed those times, parang wala, ganun pa din. Wala namang nagbago. Ano bang sense ng pagdarasal kung parang wala namang nakikinig sa akin? Bukod sa betrayal ng mga kaibigan, yung sinasabi ng nanay na magdasal ka na lang, tapos parang hindi ka rin nabibigyan ng panahon sa pakikipag-usap or pag-o-open ng problema. Meron pa bang mga dahilan pa na nag-contribute para talagang ma-feel natin na mag-isa tayo? O yun na yung mga bagay na yun? Yun po yung main driving force. Kasi kapag ka naumpisa na po yun, every small things feeling mo, everyone in the world is against you. Kaya kahit po, yun man yung, dun man nag-umpisa, tapos yung iba parang kahit minor na lang, yun na lang yung feeling mo na everyone is against you kahit hindi naman talaga. Ang tanong ko sa ngayon, ano yung sa kabila ng lahat ng naranasan natin ganoon, ano pa yung pinangahawakan natin ngayon para mag-move forward? Meron pa rin ba? So, nung araw po na I was ready to end it all, kasi feeling ko wala naman na may kailangan sa akin. Feeling ko wala naman may paki din kung mawawala ako. Ang tanging pinanghawakan ko po noon was yung mga kapatid ko. And bilang ate, hindi ko maisip kung anong mararamdaman ng dalawa kong kapatid if they suddenly see me in a casket na uuwi. So, nung araw na hindi ko maramdaman si Lord, ang naramdaman ko yung pagmamahal ni Mama Mary. And it was only then, nung tumawag ako sa kanya, when I said na, Mama Mary, please, ayoko ng ganito. It was then na nagkaroon ako na reconnection kay Lord na parang doon ko na ramdaman ulit na He's still there. He's listening, hindi lang halata. Pero it was only then na naalala ko lahat ng mga tinuturo ko, lahat ng mga pinipreach ko. And until now, hanggang ngayon po nakakapit pa rin ako sa love and grace ng mahal na ina, at yun po yung ginagamit ko ngayon to move forward in fixing my relationship with the Lord po. Kung yun, nasabi mo na may pagkakataon na you wanted to end it all, ang una kong gustong sabihin sa'yo sa mga panahon na dumadating yung ganong pagkakataon sa buhay natin, sasabihin ko naman talaga na in all honesty, hindi pwedeng sabihin lang natin na idasal mo lang lahat ng iyan. Gusto kong sabihin sa iyo na merong mga help na available. And if you really need help, lalo na sa ganyang estado ng buhay natin, may mga pwede tayong tawagan at lapitan para
para talagang matulungan tayo at mabigyan ng liwanag yung ating mga pinagdaraanan. Merong ibinibigay ang Diyos na biyaya sa mga tao, mga talento na ibinibigay sa kanila para maibigay ng tulong sa atin sa paraan na kailangan natin. Kaya yun yung una kong gustong sabihin sa iyo na pwede tayong lumapit sa mga professional to seek professional help. Okay ba yun? Opo. Actually po, after kong maramdaman yon, ang kinabukasan po lumapit ako agad sa professor namin na isang psychologist. And thankfully, he was able to help for at least a bit. Mm. Yan naman yung ganong mga, itong mga ganitong pangyayari ay parang part ng, ng progress. May progress talaga sa lahat ng pinagdadaanan. Meron tayong mga points na dadaanan para mga steps hanggang sa fully maging okay talaga tayo. Pero ang mahalaga, alam natin kung saan pwedeng tumakbo, saan pwedeng magsimula, at saan pwedeng kumuha ng lakas kapag talagang nanghihina na tayo. Okay ba yun? Yun yung una kong gustong maging maliwanag sa atin na kung minsan, bukod sa dasal talaga, kailangan natin ng tunay na tulong din mula sa mga taong binibigyan ng Diyos ng mga talento, ng kakayanan para matulungan tayo sa ating mga pinagdadaanan. Kung titingnan natin, rin pa rin, mula pa rin sa Diyos, pero ginagamit ang kakayanan ng mga tao para matulungan tayo. Okay ba yun? Opo. At ikalawa, may gusto pa pala, may gusto pa akong itanong. So recently lang yun, no? Opo, this March. This March. Tapos yung so recently na experience natin iyon, tapos nakapag-undergo tayo ng kumbaga parang realization with our prayer life with Mary and with the help also of a professor, a psychologist. Gusto ko lang malaman sa ngayon, ano na ba yung parang estado ng kalooban natin? Hanggang ngayon po, hindi na siya katulad nung dati na every single moment na mahihirapan ako, I'll be praying. Pero inuunti-unti ko na lang din po na as much as I can, bumalik sa praying habits ko before. Mm-mm. But right now, ang pinaka main form of prayer ko po is still praying the rosary po. Mm-mm. Na hindi pwedeng dumaan na isang araw na hindi nakapag-rosaryo. Kasi nakakatakot na kapag nabitawan ko ulit sila, baka hindi na ako makaahon ulit. Mm. Yung tungkol naman, kunyari, sa kalooban natin, ano yung nararamdaman naman natin kunyari, sa betrayal nga ng mga naging kaibigan natin? Ganun pa rin ba kabigat? Ganun pa rin ba kahirap makitungo sa iba because of those experiences? Ako naman po ay I'm someone na kayang mag-adjust. So, right now, po kami ngayon, casual, bilang nakikita ko pa rin po sila. Mm. Pero hindi na rin katulad nung dati, na lagi-laging kasama, ganyan. And aminin ko po, it feels empty na after class, wala ka nang kasama, wala ka nang kausap. Pero sometimes, sinasabi ko na lang po sa sarili ko na it's for the best, kesa masaktan pa ako lalo. Sa nanay, meron pa rin bang pagtatampo doon sa nasabi niya before? Hindi rin naman po ako matampuhin. Kasi alam ko naman po na may age gap din naman po. So, hindi ko rin masisi na na ganun yung pananaw nila since usually po sa kanila sinasabi nila, hindi ka kasi nagdadasal nakakalimutan mo kasi. Kasi nung panahon nila, dasal lang ang alam nila, hindi ang professional. So, hindi ko rin po masisi yung mga magulang ko bakit ganun. Pero, I can see the efforts din po na they're trying to understand my side din po.
yung mga kapatid mo naman nakakausap mo ng openly. Opo. Oo. At isa rin, nasabi natin kanina na isa sila sa ano, no, sa pinanghugutan natin ng lakas para talagang labanan kung ano man yung mga um, masamang naiisip natin. Tama naman, no? Opo. Yan. So, sa ating pag-uusap sa araw na ito, gusto ko lang na na bigyan ng liwanag din yung ating mga nararanasan, yung karanasan natin ng betrayal, alam natin, totoo yun, mahirap yun, masakit yun. Kaya yung mga nararamdaman natin ay totoo talagang karanasan ng sakit. At kung minsan sa mga karanasan na katulad ng ganun ay ang nagiging ano sa atin, 'di ba? Ang nagiging move sa atin ay i-question talaga lahat ng ating pananampalataya rin. Bakit ba nangyayari, Panginoon, itong mga bagay na ito? At sinusunod naman kita, nagiging honest naman ako sa iyo, nagdadasal naman ako palagi, pero bakit nangyayari yung mga bagay na ganito? Di ba may mga ganun tayong tanong? At yung Panginoon pa rin naman yung nagbigay sa atin ng tulong sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. Siya pa rin yung nagbigay sa atin ng daan para makabalik sa Kanya. Yung gusto ko lang sabihin sa iyo, gusto kong ipaalala sa iyo na una sa lahat, yung Diyos, palagi tayong hindi susukuan, palagi tayong sasamahan at patuloy siyang magbibigay ng mga taong tutulong sa atin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. The Lord will always be there for us. And ito yung pangalawang napakahalaga na narinig natin sa karanasan natin na bukod sa ating mga panalangin at paglapit sa Diyos, yung Diyos din nagpapadala ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin at pagkuhaan natin ng lakas. Palagi nating buksan yung ating mga sarili sa mga bagay na iyon. Katulad ng ating professor, we could seek professional help and we could gather strength, get strength from our family pa rin naman. At tanong ko lang, nag-aaral ka pa, no? Opo. Yan. Pang-ilang ka sa magkakapatid? Panganay po. Panganay. Ilan yung kapatid mo? 2. Dalawa. Pag-graduate ka na? Hindi pa po, Hindi malayo. pa. Malayo pa. Malayo pa, pero malayo na. Ang patuloy kong ipapaalala sa iyo ay, yan, sa buhay natin, may mga darating talagang mga pagsubok. Pero hindi ibig sabihin noon ay katapusan na ng lahat. Pwede pa rin tayong bumangon, magsimulang muli, kasama yung mga taong naniniwala sa atin. At kasama siyempre ang Diyos na hindi tayo susukuan at bibitawan. Okay ba yun? Yes. Sasabihin ko rin sa'yo na if in other times that we will feel and we will feel it, that we are in darkness o hirap na hirap tayo, sasabihin ko sa iyo na ako rin ay magiging available to listen to you and hopefully God will use me as an instrument in giving you enlightenment sa iyong mga pinagdadaanan. Yun lamang yung gusto kong ibahagi sa iyo. Salamat sa pagiging bukas mo sa iyong napagdaanan at sa patuloy mong pagiging bukas at pagkapit sa pananampalataya natin na tunay naman, tunay tayong dadalhin sa kaligtasan. Maraming salamat sa iyo. Thank you rin po. Hello po.
Good Good afternoon. afternoon. Ako si Father Jess Jesus Madrid ng Archdiocese of Manila. Ikaw si? Angel po. Si Angel. Si Angel na angel talaga. Yan, angel para sa kanyang mga kapatid. At yun, katulad ng sinasabi ko, sa buhay talaga natin, merong mga crosses. But in the crosses that comes our life, hindi tayo nagbubuhat ng mag-isa. Palagi nating kasama yung Diyos. At palagi kang magpasama sa Diyos. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. At sa napakinggan natin na kwento ni Angel, makikita natin na kung minsan hindi ibig sabihin na naglilingkod ka sa Diyos, nagbibigay ng oras, ng talento, ng yaman para sa Panginoon ay hindi ibig sabihin nun magiging madali na ang lahat, magiging smooth na yung ating buhay. Kung minsan pa nga, kung sino pa yung pinakamalapit at pinaka nagbibigay ng sarili, sila pa yung napapadalhan ng maraming pagsubok ng ating Panginoon. Pero palagi nating tandaan, yung katulad ng sinabi ni San Pedro sa kanyang sulat, katulad ng isang ginto, dumadaan ito sa apoy para makita kung tunay na dalisay yung gintong iyon. Katulad ng ating pananampalataya, dumadaan din sa pagsubok para mapatunayan kung tunay at tapat yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung mga pagsubok na dumarating ay paraan para dalisayin pa yung ating kalooban, tulungan pa tayo na patuloy na kumapit at maging tapat sa ating pananampalataya. At ito rin ay paraan para tayo ay tunay na lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Sa Panginoon na tunay naman na hindi bumibitaw sa atin kahit na may mga pagkakataon na nais natin nang bumitaw sa Kanya. Makikita rin natin sa kwento ni Angel na yung Panginoon, tunay naman na hindi siya sinukuan. Sa pamamagitan ng kanyang ina, si Maria, naibalik si Angel sa kaliwanagan, sa pag-asa at pananampalataya sa Diyos. At yun yung palagi nating tatandaan na yung Diyos hindi susuko. Mahalaga yung panalangin. Ayun, ibinigay natin sa Kanya iyon. Na-realize niya rin iyon. Pero sa kwento niya rin, mahalaga rin yung tulong na ibinibigay ng ating mga kapwa, lalo na ng mga professional na pwede talagang makatulong sa atin sa ating mga pinagdadaanan. Paalala na yung grasya ng Panginoon, kapag ipinakilos natin sa ating mga buhay, pwede tayong gamitin para makatulong sa iba. At yun yung natulong ng kanyang professor para sa kanya na magkaroon ng liwanag yung kanyang mga pinagdaraanan. Masamahan siya sa kanyang pagsubok na dinaanan. Kaya, ayun, napakahalagang paalala sa atin na mahalaga na tayo ay palaging bukas sa mga tulong na ipinapadala ng Diyos. Sa kanyang grasya, na nais niyang palaging ibahagi sa atin. Huwag nawa natin siyang takbuhan, bagkus siya yung ating maging takbuhan sa mga panahon na tayo ay naguguluhan, nalulungkot at nawawala. Ang Diyos palaging nariyan para sa atin. Amen.